merong biga no dito sa pagitang gitna. Ito naman parting to ay safe dahil naka mecha tube at naka plastic molding. Ganito nangyari sa meter base nila. Napansin nila no na nagpapatay-patay ang ilaw at bandang huli ay may naamoy sila at nakarinig sila no ng pagputok-putok. Ngayon dito sa kanyang terminal ay nagkaroon ng loss at nasunog. At nangyari po ito sa pagitan ng alas 10 ng gabi. Ngayon tigil no yung kanilang operation. Sa isang negosyo kasi isang malaking bagay no yung supply ng ating electrical. Sa pagtigil ng kapirasong oras sa isang negosyo ay lugi na agad no yung araw nito. Ngayon po ganito ang aking ginawa. Gumamit ako ng solderless para lang manumbalik no yung kanilang power supply. Napansin ko nga dito yung kanilang load side na galing sa metro. Itong kanilang kable ay walang pipe na medyo ipit po no dito sa ating wall at tumagos dito sa ating metal na medyo matalim. Ito din po no ang dalawang kable na ito ay dito rin dumaan sa ating meter base na load side naman nitong ating isang submeter. At yan po mismong submeter na yan ay walang sariling breaker. Kaya nakipag-usap tayo no sa may-ari na aayusin natin ito at i-schedule natin. Makikita po natin no na dyan dumaan pababa ang load side ng isang submeter at wala po itong sariling breaker kaya damay-damay no kapag nagkaroon ng problema. Na-suggest po natin yan sa may-ari na kailangan may saayos at ito ay napagkasunduan naman, schedule na lang no ang ating hinihintay. Kinabukasan ay agad ako nagpunta sa Santa Cruz para maghanap ng compatible na meter base. Tulad nga ng ating sinabi, ito hindi pwedeng patagalin. Ito yung ating pang 200 ampere at ito naman yung sa ating 100 ampere. Sa ganito po ay kailangan no ng doble ingat dahil hindi tayo pwedeng magpatay ng power supply dahil tuloy ang kanilang operation. Ngayon po may babaguhin lamang tayo ng kaunti. Dito lumabas no yung kanilang load side at hindi na natin dito idadaan. At inabot ako ng 6 na oras mula sa pagbabaklas, pagsisinsin. At dito po pala no habang nagbabaklas ako ay meron akong dalawang pagpipilian kung saan ko idadaan ang load side, sa kanang bahagi ba o sa bandang taas. At napagdesisyonan ko nga na sa taas ko idaan kaya dito ay nag-grinder na ako no para sa pagdadaanan ng ating pipe. Diyan ko na nga ipinorma yung ating pipe na 1 in 1/4 at sa mga oras na yan ay meron na tayong power. At dito naman po no sa isang submeter ay binago na natin yung linya at naglagay tayo ng isang breaker. Yung katamtamang maaabot lang para in case of emergency ay madali lang siyang maibaba no. At dito nga po ay nagkanal tayo ng kaunti para sa pagkakapitan ng ating semento at ng ating skin coat. At dito ay binutas natin no yung panel para tumagos yung ating 3/4 na pipe dito sa ating metal. At dito po pala no ay konting pagsasaayos lang ang ating ginawa dahil lang talagang pinaka main na priority lang natin ay malagyan ng pipe ang wire para maiwas no sa pagkasugat at malagyan na rin syempre no ng breaker ang isang submeter at maihiwalay ang linya para kung alin man sa kanila no yung magka-problema ay hindi damay-damay. Ang pipe po na yan no ay tumbok pasok sa kanilang ceiling. Dito sa parting to ang pipe po na yan ay dapat talaga hindi kita dahil ang plano ko dyan no ay ibaon sa kanilang wall at itatagos sa ibabaw ng kanilang ceiling. Ang problema merong biga no dito sa pagitang gitna na siya namang dahilan no kaya nag-expose tayo ng ating pipe para tumagos yung ating supply sa kabilang unit. Ito naman parting to ay safe dahil naka mecha tube at naka plastic molding kaya hindi na natin yang ginalaw. Sa ganyan po naman no ang mahalaga ay solve na ang problema at wala na tayong pangamba.